verse 6 to 18, pero sa makaya nga atong apton ini, nga atong pag-isgutan, the loving and merciful God towards us. Especially nato ng mga Gentiles o mga Hintil nga diin gipaguran sa Ginoo. Kay sa milabayong Domingo nag-isgot ta nga ila sa tanan, ila ang tanan. Ang mga patriarka, mga saad, balaod, pagsimba ila sa mga Hudiyo. But because of God's opportunity nga iyang gihatag sa ato, because the people of Israel rejected the Messiah, that is why the fulfillment of God's promise ang nagkanayon nga even dili iyang katawhan, nahimo niyang katawhan. Mga tao nga wala mga ngita sa Ginoo, nakakaplag sa Ginoo. Kaya nga naman, God is the God of opportunity. That is why isgutan na to nga nagtakmas kabuntagon, the loving and merciful God towards us. But before na mag-start ta, mag-apo na ta. Gracious, loving Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, thank you for the opportunity to gather together in this place. Not our will, but your will be done. If there's something bothers within our heart, body, soul, and spirit, thank you that you will enable our spirit. Gives us illumination, understanding by the power of your spirit in your words. Salamat kini. Dalaygon ka, even dili lang din sa Davao, kung apilman sa Mawis, kaya nabay ni Mirasol, the GC, but Lord, we just continually pray and declare. Cedremians people purchased by the blood of Jesus will arise and will stand, O God, in the midst of struggle and problem, O God. Thank you, Abba Father, in Jesus' name. Amen. So once again, maayong buntag sa itong tanan. Naisgutan na nato ang kahigayunan ng gihatag sa Ginoo o privilege nga mahimot ang makaserve sa Dios bisan dili kita may una nga nahimong nakadawat sa kahigayunan. But we are just nakashare lang ta. Iyon pa silang pinulungan na piskan lang ta sa pribilehiyo. Mana atong isgutan karon ang Book of Romans chapter 9 verse 6 to verse 18. Akong bason diri ang pipila ka mga bersikulo. Isa, at it is not as though God's word had failed. For not all who are descended from Israel are Israel, nor because they are his descendants they are all Abraham's children. On the contrary, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. In order, the words, it is not a natural children who are children, God's children, but it is the children of the promise, who are regarded as Abraham's offspring. For this was how the promise was stated. At the appointed time, I will return, and Sarah will have a son. Verse 10, not only that, but Rebekah's children had one and the same father, our father Isaac. Verse 11, yet before the twins were born or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election might stand. Verse 12, not by work, but by him who calls. She was told, the older will serve the younger. Just as it is written, Jacob I love, but Esau I hated. Ang Diyos ng panalangin sa pulong samtang kini atong ginapamalanungan o pamalanungan.
ang pagkapinili usa ka pribilehiyo. Inundaman na to, according to God's word, we are not the one who chose God. It is He who chose us. When the Bible is stated that before the foundation of the world, God chose us. Before the foundation of the world, God predestined us. So dinhi ko na to makit-an, ang reason nga nung makit-an na to nga naigipili ang Ginoo because God is love. Okay, ato ning pagalantawon tagsa-tagsaon diri sa verse 1. Verse 6. It is not as though God's word had failed, for not all who are descended from Abraham or Israel are Israel. So dinhi ato makit-an ang beauty of being a chosen. Ang Bible na kanayon nga wala tungod kay na fail, na pakyas, na sipyat ang pulong sa Ginoo, kundi gihisgutan din nga dili tanan nga kaliwat ni Israel, Israelita. Sa ato pa ng konteksto sa pagkakaroon, dili tanang nagasunod sa simbahan Piswanon. Dili tanan nga nagdaig sa Ginoo, tinuray nga nagdaig. Kung imo ning tanan susihon, di ba si Israel na duha ka anak? Adili lang kay duha ka anak. Kung dili 12. Si Jacob, which is turned into Israel, ang iyang anak 12 kabok. Pero ang gisgutan diyang dakita ang kaliwat ni Abraham. Si Abraham ay duha ka anak. Dili lang ko duha ka anak, kundi nag-mention dito nga iyang anak. Unang, ang kamagulangan nga anak, which is anak ni Hagar, si Ismael. Pero, pangutana, si Ismael ba ang promise? Dili. Pero, the same anak ni Abraham. Sa diyang si Isaac, gi-confirm pagbalik sa yung promise nga to na ni Isaac. Si Isaac, nakabaton og usa ka asawa. Ang nahitabo, nanangkon og nagbuntis og duha ka nasod, which is makita na to si Esau og si Jacob. Kung imong lantawon, wala pa sila gibuhat nga mayo og dautan pero gipili na sila sa Dios. Mura kung imong tanawon ba, nay pinalabi ang Ginoo. Ingon ang Bible, I love Jacob but I hated Esau o Esau. Gihigog man ako, gipangga ako si Jacob, pero akong gikaligod-gutan si Israel. Si Esau gikaligod-gutan, gikasukan sa Ginoo. Nga naman, kung sa may mga possible nga mga reason nga ang Dios na ay yung pa kasuko sa kaliwat ni Esau. Kung imong tanawon sa birthright, si Esau ang dapat na ikatungod nga mo angkon. So blessing. Pero kung imong makit-an malantaw, tungod lang sa pagkaon, tungod lang sa nilugaw, iyang gibaligya ang iyang birthright. Usas mga kinayahan nga dili angayan nga sundon kanang imo bitang patungod imo nang ihatag sa uban. Maray ko na ito makit-an, gihigugma sa Diyos si Jacob, ba't gikaligot-gutan niya si Esau? Dili tungod kay nagbuhat na sila mayong dautan. Kung dili mao ni ang gi-state sa Ginoo, nga ang pagpili sa Ginoo, wala nagdepende sa imong gibuhat. Kung dili, kung imong tanan, basa ng Bible, ang pagpili sa Dios, nimo dako tungod kay ikaluyan ka. Kuita na yung tapad. Salamat sa Ginoo, gatil, ikaluyan ka. Kaluoy ra jud sa Ginoo.
kaluoy sa Ginoo, dili makaluluoy ang Ginoo. Gikaluy-an lang jud sa Ginoo. Okay. So, chosen by God by His mercy. Gipili ka sa Ginoo tungod kay gikaluy-an ka sa Ginoo. Kinsa tong angayang kaluy-an? Kinsa tong angayang kaluy-an? Angay mang kaluy-an ang mga taong dili makaluluoy? Ikaduha pa ang tanan, kinsa man ang nakadawas sa kaluoy sa Ginoo? Wait ng tapat, kinsa ka ang nakadawas sa kaluoy sa Ginoo? Ato ning pagalantaw, ingon ang Bible ha. Verse 7, nor because they had the descendants they are all Abraham's children. On the contrary, it is though Isaac that your offspring will be reckoned. In other words, it is not the natural children who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring or descendants. Kaliwatan. Dili kung imo makit-an malantaw, gikonsideran sa Ginoo nga kaliwatan o mga piniling katawan dili by blood. Kung dili kung imong tan-awon tungod sa kaliwat sila, descendant sila ni Isaac. Dili by natural nga pagkatao. Kung dili na gitawag na pagpili sa Ginoo, so wala pa mugnaan niya ang kalibutan. Okay, klaro magana. So, kung atong makit-an ang verse 1, verse 7, naay duha ka klase diay nga gitawag na anak. Naay gitawag nga natural nga pagkaanak by blood. Ug naay gitawag na kanang anak sa saad. Dili tong anak sa gawas ha. Kaya na may anak sa gawas. Naay gisgutan ni naay kaliwat o mga anak sa Ginoo nga gisaaran sa Ginoo. Gipili niya ang Israelita tungod kay sa tunong gisgutan sa Mindabayang Domingo, naa sa ila ang Mesiya. Na sila ang balaod, na sila ang pagsimba. Na sa ila ang pagtulunan o minsay sa Ginoo. Pero ang pangutana, gidawat ba nila? Mana nga ingon si Apostol Paul sa Book of Romans, nga dili ta magginambog nga gisilutan o gipasagdan ang mga salita sa Ginoo tungod kay mga kahi silang ulo. Dili ta magginambog kay ingon ang Bible, ingon sa nga sayon na kayo pagbalik sa tinuod nga sa nga kay kita nga mga hintil, gitawag ta nga mga kanang wild. Dili ta ang natural nga branches. Di ko alam ta, gimarkot lang ta, gitapot lang ta, aron makabenepisyo ta sa naa dito sa gitawag nga stem, na dito sa iyang resources. Mana kung nato makita, nag-iisgutan, na ay children of promise. Na ako'y gitawag nga human o natural nga mga anak. Kaya pumunta na, asa makakaroon nga kaliwat? Ang Bible lang ka na yun. By blood, we are not Jewish or Israelite. But because of faith, nga atong gibutang kay Jesus, we are considered as spiritual Israelite. Nahimo natang kaliwat ni Abraham tungod sa pagtuo.
Okay, nganong nahimo man siyang patriarka or mahingon na to, nganong si Abraham nahimo man siyang nakadagandagang taos tibok kalibutan, nganong si Abraham lang man dyan atong lang taon susiyon sa ilang panahon sa ato pa ng karon nga panahon sa kadaghan-daghang tao sultian mo karon nga panahon mga tao tansa na mo tuo ning tuo bang kunuhay pero ang tinuod. Pero sa panahon ni Abraham sa diyang gitistingan siya sa Ginoo ang iyang pagtuo ning lutaw. Ang resulta siyang pagtuo ning handos o nitok mo niya sa pagka-obedience. Inang tapat, obedience. Pagka-masinundanon. Oh. So nini, makita na to masabtan nga si Abraham nga atong gitawag amahan sa pagtuo na sa duha ka klase nga na ay promise o na ay natural. Mana nga dili jud nato i-konsiderahan o di nato i-conclude nga tanang mga nag-adto sa simbahan tinuod nga Kristiyanon. Kung tanang kami tapat, Kristiyanon ka. Basighanon ka, way Kristo. Ngayon pas, katong minumdum na kasi ng basig missionary ra kasi awa. Magdamay-damay ka, pangdao talaga. Himo kang virus. Pag makatakod na ka, muhawa, adaghay magguba. Kinatakdan si mong sakit sa pagkabadlungon. Sa imong pagkagayulo. Okay. Balik ko na to. There is a verse 1. Verse 9. For this was how the promise was stated. At the appointed time, I will return and Sarah will have a son. So, niining panahon na ang conversation sa Ginoo, the pre-incarnate Christ, niining panahon na nagsaad. Nga mobalik siya sunod tuig kay makabaton og anak si Sarai pamanto. Nabalhin niya ngalan og Sarah tungod kay nahimo siyang gipaboran sa Ginoo. Nahimo siyang Sarai tungod kay nahimo siya nga inahan. Okay, unsa may senaryo nining panahon na? Sa diyang ang angel of the Lord, the pre-incarnate Christ, kay ang senaryo nining panahon na ay tulo ka angel nga ning visit ni Abraham. Unya, kapaluba mo, out of 3 nga ning visit ni Abraham, usa ka buk ang nagpabilin. Ang duha ning padayon sa ilang banaw. Pangunta na asa sila paingon. Ang duha ka anghel nga ning lakaw sa unahan. Ning adto sila so niining panahon na ang anghel nga duha ka buok asa paingon sa Sodoma o Gomora para silutan ang duha ka syudad nga mga naglunang sa pagpakasala. Nagkinabuhi sa sala, nahimo ng nature nila ang sala o kalipay nila ang pagkinabuhi sa sala. Dili na makontento o dili makabuhat og sala tungod kay nahimot na nilang lifestyle. Ngani kung nato makit-an sa diyang ang duha ka angel ning adto sa Sodoma o Gomora unsa gibuhat sa mga tao ditong napita? Sa ilang gibuhat ning adto sa balay nila ni Lot.
nilang singgit, pagawsa ng imong mga bisita kay amo ng tilawan. Sa ilang sala nitong panahon nga ikaligutgutan sa Dios. Sin of immorality, lust of the flesh. Kana bitaw mga tao gusto rag tilaw-tilaw. Sige, tilaw-tilaw bitaw. Basin moabot ang panahon nga kanta tag ulahi na ang tanan. Sineta mo, gusto man dyan sila at tuon man dyan ang balay ni Lot. Gibira in taon si Lot sa gawas, gipasulod sa Angel, unagi pangbutahan tong mga manyak. Oh. Normal na sila, bisag malalaki, mababae, mabata, practice na nila. Okay ra dyan, nahimo na mo iba. Style na bitaw, mamingon nga na ayaw kalimot sa imong kondom. Ang ginikanan pa may mo sulti nga imong kondom. Kaya nga naman, sa ila, ang gitawag nga sex is just only dula-dula lang. Lingaw-lingaw lang. Pero di na may design sa Ginoo. Sumana, ang Dukanghel, nahimo nga ning save sa pamilya ni Lot, o niya, ang usa ka buok nagpabilin. Una nga sila conversation. Unya gisulti sa anghel nga gitawag to sa mga Bible scholar nga the pre-incarnate Christ. Isa nga ang imong asawa nga si isa ka itong iyong asawa? Ha? Si Lot. Ang asawa ni Abraham kinsa? Si Isaac. Si Sarah. Sa din si Sarah nakadungog. Kaya napoy pagkamaritis na siguro ni. Samtang nag-conversation ang si Abraham o katong iyang bisita, ito po siya likod sa kanang kuan. Kanang sira, naminaw. Una, ang iyang nadunggan na manganak ang iyong asawa. Na, si Sarah, nakatawa. O mana, ang meaning sa ngalan nga Isaac is, asa may meaning sa ngalan nga Isaac o Isaac? Nakatawa. Meaning sa ngalan nga Isaac is nakatawa. Sa ato kung katawanan. Kaya nga naman, imposible. Labaw na ni sa nagminupos, ningkupos, na doon kay tiguang naman. Ang iyang edad, pila? 90 years. Kuha ba? Kanang 89 kay pag-abot og 190 years ang anak ng siguan. So mga 89. So kung imo makita anding nakita nga tungod kay gihatagan siya ang gisultian si Abraham pero naay nakadungog nga asawa niya nakatawa. So mahitabo ka ng tiguang naman ko. Sa ganyan sa Book of Luke, chapter 1, for God, nothing is impossible. Pagkata lang story short, nanganak siya. Kaya pagbalik sa angel, sunod tuig, na siya ay anak. Ganyan, magunaw na mamalando ko ba? For si Abraham o si Isaac, si Abraham o si Sarah, sa kadugay silang kaminyoon, wala dun sila nakabaton og anak. Pero sa dinggi panalanginan sila sa Ginoo, ang imposible nimo posible. Kung nahimo pa siyang blessing. Manang di lang jud nato kanon, di lang jud nato pangunahan ang plano sa Ginoo. Kaya ang plano sa Ginoo mas labaw kaysa atong plano. So nini atong lantawon nga ang Ginoo nagpadayag ang word niya nga statement in the fullness of time. Okay. So may pasabot ng fullness of time. Yung pas itong naitulisin sa una sa tamang panahon. Para sa ato, kano sa man ang tamang panahon?
sigurado ba ka nga kanang giyon ani mga tamang panahon, tama ba jud na tubangan sa Ginoo? Kini panahon na ingon ang Bible. In the fullness of time I will return and Sarah will have a son. In other words, na time clock, na timetable ni si Lord. Ang pangutan, kinsa may nakaibalo sa timetable ni Lord? Siya lang. So, kung sa'yo itong baton, mangayon ka direction of guidance. Lord, is it your will? Kabubuton ganin mo? Dili kay ato sa munahon, na kabubuton sa ginuman na itong pasibo. Ayaw. The will of God must prevail. Okay. So, nining panahon na makita na to, ang pagpili sa Ginoo pinagi sa kaluoy sa Ginoo. Gikaluyan ng din taon sa Ginoo si Abraham tungod kay ning tuo siya sa saan. Ako handle sa kanang iyo akong pangutan. Kabalo ba ka nga nagahisa ang Ginoo sa iyang pulong sa iyang Bible? Kinsa may nakahibalo nga daghang saad ang Ginoo sa Bible? Kahibalo ta wala? Sure ba? Pangunta na. Ato akong ipangunta na. Sa kadagdagang promise sa Ginoo, atagi ko no po bersikulo promise sa Ginoo nga naa sa Bible. Pinanaway sila. Pipigay ang tapat. Asa may promise sa Ginoo? Naa ba? Kaya naingingon ng Bible ha, in the fullness of time, kinsay mo fulfill, kinsay mo padayag? Si Lord. Tuhod kay iya ng saad. Gisaanan sa Ginoo ang iyang pinili nga katawhan. Dili tong by nature, kundi by the promise. Naay kaliwat sa saad, which is kung natong makitaan, kung nintuo ka ni Abraham nga nintuo ka sa Ginoo, ingon ang Bible nga nahimot ang sama kaliwat ni Abraham kaning tuo sa Ginoo. Una nahimot ang descendants pinagi sa pagtuo. Okay. Direkta sa ikaduha. Gawas nga gipilit tas Ginoo pinagi siyang kaluoy ikaduha. Gipilit tas Ginoo aron mapadayag ang iyang gahom. He chose us aron mahimong mag-manifest ang iyang gahom. He chose us by His might, by His power, by His energy, by His didamos. Gipili na sa Ginoo tungod sa iyang gahom. Okay, ato na yung pagalantaon, verse 11 to verse 15. This is what the Lord says for us. Ang verse 11, nagkanayon, yet before the twins was born or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election might stand, not by works, but by Him who calls. She was told, the older will serve the younger. So nining panahon na wala pa na tao nga duha ka anak ng kaluha, nagingon ang Bible, nagingon ang apulong sa Ginoo. Ang kamanghuran mahimong ingon nga leader, ug ang kamagulangan mahimong nga mag-serve sa iyang manghod. Sa kultura nato, kinsa may kanunay masukuan ang manghod o magulang? Ha? Depende man po na. Kay kasagaran, ang mga ginikanan, ilang suguon, ilang mga kamagulangang anak. Unya, ang bright po nga kamagulangang anak, siya gisugo, asa na ipaabot sa iyang manghod. Ngunang gisugo ang maguwang, ipasa po sa manghod. Unya, pag di matuman,
o mapalpak ang gisugo gibuhat sa manghod, kinsay madamay? Daghay madamay kay nga naman may ginikanan, di man ikaw may kung gisugo, iba man kuya. Ingon ba, si kuya man god. Awa na daghan ni madamay. Ang ginikanan nagiaway kay nga naman mahimo nang madamay, makadamay. Okay. Dini makita na to, pinaagi sa gahom sa Ginoo gipili ta aron ma-display ang iyang himaya nga diin nagpili siya nimo nako ang mahimong iyang anak. Balik ko na ko sa pagkanusan niya, nagpili ang Ginoo. So wala pa nihimo ang kalibutan, nagpili na siya. Dili aksidente ang imong ngalan nga imong nabatunan karon. Maganin mo say mga kung anong Julie mga kung ngalan, oy. Say mo kung anong Julie man. Pero masugutag sali ang ngalan nga ato naangkon karon kabahin na sa plano sa Ginoo sa tong kinabuhi. Usay di ta ganahan. Di ta makayon. Aw kamo ganahan mo sa ngalan. Pero ako ganahan ako sa kong ngalan ron. Pero sa una kanang sumugot makasapot. Kanang natin mga classmate nga bully kayo. Kini ba mga bully mabausan, masuko. Okay, dire ka. Lantaw na to ha. Ingon ang Bible nga ma-display ang pagpili sa Ginoo o niining panahon na makita na to nga ang pagpili sa Ginoo mo resulta sa imong pagkatinawag. Kana ang Bible, gipili ka o gitawag ka sa Ginoo aron makalagad. Makalagad sa asaman. Magalagad sa yawa, magalagad sa Ginoo. Mangalagad mo ko sa Ginoo pero di ka makita simbahan. Nangalagad mo ko sa Ginoo pero way ang ungay. Nangalagad mo ko sa Ginoo pero hinungo. Dini makita na to masabtan. Padayon na to verse 1, verse 13. Just as it is written, ang Bible lang sabi, I love Jacob, but I hated Esau. Parang pumunta na. Naaday pinalabi si Lord. Naaday gitawag gipili si Lord. Naay gipaboran si Lord. Wala. Wala. Base hindi nga teksto. Kaya kung yung maning padayon dito sa ubos ng mga bersikulo, ingon dito, kinsa man ka na mangutana sa imong magbubuhat. Lapok ka lang. Ang usa ka klase nga lapok pwede himuon og duha ka klase nga gitawag pat or kanang ulon. O mahimong mahimo nga flower vase. So niini ininingon ang Bible nga naabay katungod ang lapok mangutana moingon siya nga ikaw man nagbuhat ako nganong imo mo kung himuon nga kanang walay value. Naabay katungod ang lapok mo question. Naabay katungod ang lapok muhatag sa opinion. Wala. So dili ko natong makit-an gipili sa Ginoo gipadayag niya iyang gahom. Binagi sa maingon na to pagkapinili kaysa uban. Mana ko natong makita nung masabtan usay mag-question tangan. Grabe nung pinalabi niya ni Lord si Jacob. O gikaligot-gutan niya si Esau. Ngano ka? So kung natong makita, gisulti na si Ginoo, aron ma-display ni ang iyang pagpili na ikaw ako ipili sa Ginoo. Minta nga, itong mga tao maapil sa pagpili. Manang gingon lagi padayon nga mga bersikulo ni
kinsa man kang namangutana sa imong magbubuhat. Ug gihimo kang gamay ra og value na di kay katungod mangutana, na di kay katungod mo complain. Lord, di ko masugutan ni kay gihimo ko nimong pangit. Kung gihimo kang pangit kang napita, mamalig yung dawat-dawat na lang. David, in the eyes of God, we are created in His image. Pero sa may mo lang i-compare na tumatong pagwiling mong sabat tungod kay nga naman kanang kinaya bitaw nga sinasinahon, kanang tao nga sinasinahon kabalo dyan ang compare may basiya siksi kayo, ako siksi, may basiya kay gwapo, ako gwapuhon lang. Kaya nga naman i-compare mong iyong kaugalingon sa uban. Atong inumduman, we are unique being aghihimo sa Ginoo. So di na to i-compare itong pagalingon nga to sa ibang tao tungod kay naay espesyal mawala sa imo, mawala sa ibang tao nga nasa imo. Okay, dayon ta. Verse 1, verse 14. What then shall we say? Is God just? Unjust? Not at all. For He says to Moses. Okay, nadiha. Basa. For He said to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Okay, pangutana karon. Naapay pinalabi ang Ginoo? Unsa may basehan sa Ginoo sa iyong pagpili? Dili sa imong gibuhat. Kung dili usa, basihanan niyang napita tungod kay maluluyon lang jud siya. Pero sa lang atong lantawon ang pagkamaluluyon sa Ginoo na ay pagpili. Gingon ang Bible ha? Niningon si Lord kay Moses, higugmaon ako ang gusto na kong higugmaon. Kaluy-an ako ang gusto na kong kaluy-an. Okay. Nabay choice ang tao? Wala. Bisan pag magbinuutan ka ng napita, bisan pag magpabadlong ka ng napita, wala na maka-influensya sa pagkaluoy sa Ginoo. Wala na maka-influensya sa imong kanang paghigugma nimo sa Ginoo o sa paghigugma sa Ginoo simo. Walay naka-influensya na kay nga naman ang Bible nagsulti. Kaluyan ako katong gusto na kong kaluyan. Pangutan, kinsay mo pili? Kinsay nagpili? Si Lord. Nganong maluoy siya tungod kay kinaihan niya ang pagka maluluyon. Ganong may nganong nakadawat ta sa gitawag nga compassion sa Ginoo tungod kay He is a compassionate God. Mana dili makit-an ug ma-display ang iyang gahom sa tong kinabuhi tungod kay nakadawat ta sa kaluoy sa Ginoo. Mana kung ikaw nakadawat ka sa kaluoy sa Ginoo, i-share ko nang imong kaluoy kay Kristohanon mo ta ka mura wa mong gihapon kay kaluoy. Di ba may mga Kristohanon nga murag di Kristohanon kay wa jud kaluoy ba? Kung sila'y makasala, grabe pakiluoy. Panahon gani pamino nila nga sila may sakto. Grabe. Pangdiringan na nila ilang itsoon kay nga naman, pamino nila, limpyo sila, pag-ilong. Ingon ang Bible nga, kay nakadawat ka sa kaluoy, imo mo nang ihatag ang kaluoy. Di kay mo nakagawa kay kaluoy. Grabe sad. Kung nakadawat ka sa pagigugma sa Ginoo, pagigugma po ni mo isig katao. Na may gigugma man ako, sure, Rod, pero katulang ng love another one. I-revise, love one another. May bitaw, love another one. Napadulain anak. Kanang gingin bila, imbis kay love one another. Palabwanay another. Palabwanay na. Paastigin na. Pasikatay na.
Dili kung natong tanan balik ko na to ang kaluoy sa Ginoo nga atong nadawat mag-display sa himaya sa Ginoo sa igahom sa atong kinabuhi. Kaya mga naingon ng Bible, kaluyan ako, si bisan pinsan gusto na kong kaluyan. Unya, katong mga taong gikaluyan sa Ginoo, unsa may response? Wait tanang tapan. Unsa may response nimo sa kaluoy ngayon nadawat? Kabalo ba ka maluoy? Uwag yan kung kay kaluoy. Kung nga kay kaluoy, baga kag naong. Gihatagan nini nga kay gayon ang aron atong share pud soban ang atong nabatunan. Okay. Verse 15. Mana ang gisgutan sa verse 15 nga kaluy-an jud sa Ginoo ang gusto niya kaluyan. Karon pangutana. So, pwede rin nga kanang akong pasayloon ang gusto na kong pasayloon. Naa ba niya ang gisgutan pasaylo? Ang gisgutan niya kaluoy o pagigugmawa diya ang gisgut about piliun ni mo kinsa imong pasayloon. Ang gisgutan niya napita ang tao nakadawat sa kaluoy ug gugma sa Ginoo tungod kay gipili ta sa Ginoo tungod kay mao na iyang kinaiyahan nga dapat atong i-project atong i-display ang himaya sa Ginoo. Okay, dito sa number 3. Number 3. Chosen for His glory. Aron makita ang himaya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Di ba? Kung imong tanawon, balik ko na to ang hisgutan sa Bible. Sa Genesis chapter 2, insa, let us make man in our own image and let them have dominion and rule. Okay. Ang tao gibukna sa Ginoo, gibuhat sa Ginoo nga may mayon sa tasdagway sa Ginoo. Pero unsa nataboy sa nga ang tao nakasala, naguba ang iyang imahe. Iba na distorted na nabutangan og virus ang himaya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nagayon sa Isaiah 47 43 verse 7 nga gipili ko sila alang sa akong himaya. So nining panahon na atong makita sa dihang nakadawat ka pagbalik sa kaluoy sa Ginoo unya na-display sa imong kinabuhi ang gahom sa Ginoo, makita ang himaya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga dili ang atong dagway may makita ko dili minsan nga kana maoy gusto na ko na siya tungod kay maayo og kinayahan. Nganong ang tao may maayo kinayahan tungod kay na may Kristo sa kinabuhi. Pero na po subo lang nga kamaturan realidad. Madugay ng Kristohanon pero di makit-an nga nay Kristo sa kinabuhi. E nga naman, dugay na sa pagka-Kristohanon, parihar gyapon sa way Kristo, manungo, inungo gyapon, ang libak, hitachi. Nabay Kristohanon nga hitachi, pipikan tapat, ayaw na unang na. Sum na hitachi pastor, himantayo na abian pa, chismosa pa. Okay man ang hitachi. Okay kaya na kung gamiton na to sa positive nga pamagi. Kaya himantayon ang imong gibantayan dili ang ubang tao kundi imong kaugalingon. Bantayan imong kaugalingon. Ayo bantayan ang ubang tao kay makita nimo ang mga sipyat sa ubang tao na ikaw di ka kakita nga nalimo kay sipyat. May na kang critical o judgmental. Himantayon dili sa ubang tao kundi sa kaugalingon. Kanang tabian. Unsa may ipanabi? Ang ipanabi nimo dili tong kinamboy sa bang tao. Ang imong ipanabi kinsa? Ang good news of the kingdom. Nay benepisyo diya sa gingarian sa Dios. Nay kalinaw. Naay
panag-uli pag pinasayloay kagawasan na ay mga promise nga atong ma-claim diya sa kingdom sa Ginoo. Man atong panabi nga si Lord na higugma sa ila. Dili kay atong ipanabi si kuan ba bako na puligi ng sapatos. Si kuan ba bako na pagkuyib no. Oh. Kay gibantayan ang ubang tao unya di lang ubang tao kundi ipanabi pa jud. Pero ayog saba ha. Si kuan ba? Na. Kanang may nga ayaw jud kog pangutan aha. Kay wala nagpractice mo kung musulti kog tinuod. Naghatag naghim kay gusto din pangutan-on. Okay. Dinhi ato makita og masabta na verse 16. It does not therefore depends on man's desire or effort, but by God's mercy. Verse 17. For the scripture says, Pharaoh, I raise you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Verse 18. Therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. Okay, karohon tani, ang igsoon, labi na katong dali ma-discourage bitaw, mag-share sa puno si kahi, anong tawana? Kung gahi na kasing-kasing, di na problema nimo. Di na problema niya, problema na nimo. Kaya kung imo basaw ng Bible yun sa pagahion sa Ginoo, ang gusto niyang paghion ng kasing-kasing, pahumukon sa Ginoo kung kinsay ganahan niyang pahumukon. So kung gisugo ka, para ni Moses, like for example, si Moses, kapila silang balik-balik dito sa Egypt? Ha? Dili lang kay kanapulo, kadaghan siya ning balik dito. Kaya wala pa ba yan itong 10 plagues? Ingadto na siya sa Egypt. Kaya para wao nang katawan si Ginoo, pero kung sige buhat sa kuan, sa paraon, di mo sugot. Ning adto sa Ginoo, Lord, unsay akong baton? Ingon si kuan, si Lord, unsa may naa sa imong kamot? Nining pananaw sa gibuhat sa Ginoo. Ingnan si Moses, unsa may naa sa imong kamot? Unsa may naa sa kamot ni Moses atong panahon na? Nasa sungkod. Ining panahon na, giitsa ni Moses ang iyang sungkod na himong snake. Unya ang mga magician sa Egypt. Ning itsa po silang mga sungkod. Nangahimo pod nga bitin o nahimong halas. Hitabo ang bitin nga gibuhat sa mga salamangkiro ikaon sa sungkod ni Moses. Pangutan ning tuo na ba ang mga Ehiptohanon? Bisang mga Israelita ning tuo na ba ni Moses? Wala pa niya tulog sa Ginoo, Lord. Wala ang gigamit sa Ginoo si Moses, pero wala diha dayon. Gipabalik-balik pa si Moses. Kuwita ng tapat, kapila man ni magbalik-balikan ng imong gustong makaila sa Ginoo. Kas-a, Job, kapila, kaduha, katulo, kaupat, kalima, kaunom, kapito, kadaghan. Kadaghan. Nining panahon na, dito na sa severe na dyan kayo, nangamatay ang tanang kamugulangang anak sa mga Ehiptohanon, sa tao man o sa hayop nangamatay. Tanang kamugulangan ng lalaki. So naitabo din napitang ipagawa sila. Mana dining napita kung imong masabtan. Kada ning sitwasyon nga itong gigian karon, part na sa pag-display sa glory sa Ginoo sa itong kinabuhi. Kaya nga naman, gilaliman ka.
ug reklamador ka nga tao pabalikon ka dito, ingon na Ginoo, Moses, adto ka sa Egypt. Sulti idyon ang paraon nga akong kuhaon akong katawhan kay pahubok ko nako ang iyang kasing-kasing. Di ba? Paghuman dito, ingon na ang paraon nga sige, pagawso na mo nako. Tanang mga Israelita, mga Hebrew, gawas mo sa akong nasod. Paglakaw ni Moses, ingon na po, ang Bible lang sulti nga, gipagahi na usab sa Ginoo ang kasing-kasing ni Paraon. Unsa kay imong bation? Kung ikaw kato Job, Lord, iyong ka imong pahumok ko, ning humok layo na paglakan ako. Wa naman lagi kong musugot. Gidula-dulaan ako ni mo ani ba? Pero ning panahon na kana imong makita sabto na to. Wala nagreklamo si Moses. Tungod kay kabalo sa si Moses sa disenyo o plano sa Ginoo nga na-adjoy mga kalisdanan. Mao ning si Moses nga, Lord, di man ko kabalo masulti dito. Di man ko kabalo. Sige no, 15 nagimo si mong baba. Ha? Muadto ka sa lugar na ako pagtuan nimo. Na-choice si Moses wala. Na ang choice ni Moses is to obey. Mangutan na ng tapad. Kung sabihin mong choice, mo obey or mo disobey? Wala din makita na to, gipadayag sa Ginoo nga gidisplay sa Dios ang iyang gahom aron makita ang iyang himaya sa imong kinabuhi. Ingon ang Bible, gi-resap na ko si Paraon aron ma-display ang akong gahom. Manay ingna ring tapad, igsoon, ingna ning kaugalingon. Ining pag-display sa himaya sa Ginoo sa akong kinabuhi, di man dahil sayon pero sige lang. May araw ka rin na naara di one day nga pwede na ito sination ang yung mga saad sa Ginoo. So din makita nung masabta na to. Pwede pa gayon sa Ginoo yung kasing-kasing. Pwede po ito, pahumukod sa Ginoo yung kasing-kasing. Kung pwede pa pahumukod sa Ginoo yung kasing-kasing, ang ubang tao nga makadungog sa mensahe sa Ginoo, pwede po pahumukod. Tama? Pwede po pagkahiyon dyan. So panguntahan karon, kung ang taong imong gibalik-balikan, gipahumok lang tas Ginoo pero wa na kamo balik, kung sa metabo niya. Ha? What will happen to a person nga diin ready nang ta nga i-harvest pero wa nimo baliki? Kung sa metabo niya. Jud. Kung sa metabo. Nanang taghihiyonan. Kaya i-display Ginoo iyang himaya pero naay mga instances na kinahanglan ka pabalik-balikon aron ka mahimo kang yung pamalik po ng tuhod di mo sige balik-balik. Igsoon sa kapagpahinumdum alang nimong nako. Because of God's loving mercy towards us, He chose us. Because He has kanang plano sa atong kinabuhi pinagi siya kalugar. Ikaduha, He chose us by His might. He chose us to display His glory sa atong kinabuhi. I don't know sa imong sitwasyon karon. Ikaw ra o ang Ginoo may labing na sayod sa imong sitwasyon karon. But ingnon taga. What happened, whatever circumstances nga imong giagian karon, God has its own plan to display His glory sa imong kinabuhi. Whether walang favor sa ato o dili in favor man sa ato, but ibutang sa imong nagkasing-kasing na ay glory sa Ginoo nga dapat ma-display sa akong kinabuhi. Kung sa una badlungon ka karon makita ang himaya sa Ginoo nga dili na ka badlungon, ikaw na po'y mamadlong. Makita ang glory sa Ginoo sa atong kinabuhi kung sa una ikaw maoy karon maoy nagihapon. Kung sa una ikaw maoy sige pabadlong, maoy sige og pabugat, karon maoy na ka. Maoy mutabang,
mao'y mo tambag, mao'y mo giya. Kaya nga naman, makita ang glory sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Pagkapunta. Ginoo Diyos, kalabing umahanan, umahanan mo ng Ginoo. Thank you for reminding us. Because of your love and mercy, your compassion towards us, imo mang gipili pinagi sa imong kaluoy. Imo mang gipili tungod sa imong himaya o kadungganan o gano'n. Lord, salamat na ang imong gahom may makita sa mga kinabuhi. Not our will, but your will be done. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus'